Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Bonding ng 8 taong gulang na lalaki at alagang pusa, pinusuan online. Bagong lisensyadong doktor nakapagpatayo na ng sariling klinik. Singil sa konsultasyon, nasa 350 pesos lamang. Pilipinas, nasungkit ang Guinness World Record para sa largest display of solar-powered lamps sa buong mundo. Higit 89 million pesos na halaga ng panibagong Mount Kamaning Footbridge Project ng DOTR umani ng reaksyon. AI-generated art contest ng isang paaralan sa Taytay, inulan ng batikos. At pinakakakaibang blood group sa buong mundo na diskubre sa isang babae sa France. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwesto ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, isang simple pero madamdaming tagpo ang nagpakilig sa netizens kamakailan. Isang bata mula San Juan City ang yakap-yakap ang kanyang alagang pusa na mistulang tunay na niyang kapatid. Panoorin ang nakatutuwang lambingan ni Sean at Yoshi sa trending report ni Mili Borja. Pinusuan ng netizens ang bonding ng 8 taong gulang na bata na ito mula San Juan City at ng kanyang alagang pusa. Sa video na in-upload ni Nisa Balasanos, makikita ang kanyang anak na si Shin Axel na mahigpit na yakap ang first sibling na si Yoshi. Ayon kay Balasanos, magkasama na ang dalawa mula nung unang mapunta pa lang sa kanila si Yoshi. Madalas umano silang magkatabi sa pagtulog kahit sa hapon lamang na pansamantalang pag-idlip. Hindi rin raw nagkakataon na nagpapakita ng pagkairita ang pusa tuwing nilalambing ito ni Shin. Bagkus ay laging mahinahon at produktibo. Ani niya, itinuturing ng kanyang anak na best friend si Yoshi kahit na lahat ng mga alaga nilang pusa ay malapit din sa bata. Ang video umabot na sa halos 700,000 views at higit 140,000 hearts sa TikTok. Ilang netizens din ang nag-iwan ng komento at pinuri ang pagmamahal ni Shin sa alagang pusa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, sa panahong ang kalidad na serbisyong medikal ay tila privilege na sa halip na karapatan, marami ang pinipili na ipagsawalang bahala ang kanilang nararamdaman. Sa mahal kasi ng bayarin at bilihin ngayon, hindi na-afford ng sinuman ang magkasakit. Kaya naman, malaking tulong sa West Rembo sa Taguig City nang isang doktor ang nagpatayo ng community clinic na naniningil lamang ng 350 pesos para sa konsultasyon. Ang pasilip sa clinic ni Doc Russell sa report ni Rose Babiera. Ko naman yata di ka mamatay kung hindi ko mawakan. Isang bagong lisensyadong doktor ang hinahangaan ngayon online, hindi lang dahil sa kanyang pagiging ganap na medical professional, kundi dahil sa panibago nitong milestone na nakamit ng makapagpatayo ito ng sariling klinik. Sa isang post na ito ni Doc Russell, makikita ang pinagsama-samang video mula pa nang simulan ang konstruksyon ng maliit na klinik sa West Rembo, Taguig City. Sa pagpapatuloy ng video, mapapansing unti-unti na itong nabubuo, hanggang sa opisyal na itong nagbukas at nagpakita rin siya ng ilang larawan ng kanyang mga unang naging pasyente. Ayon sa caption, medyo may katagalan na rin ang simulang tumira si Doc Russell sa Bonifacio Global City sa lungsod at napansin niyang bihira siyang makakita ng medical clinic sa mga komunidad na nakapalibot sa BGC kagaya na lamang ng West Rembo. Sa loob ng ilang taon, namumuhay ang mga residente rito na walang klinik, maski ang Barangay Health Center ay matagal na ring nakasara.
At ang madalas niyang tanong, saan pumupunta ang mga minimum wage earners kapag kailangang magpagamot, ngunit walang sapat na pera pambayad sa doktor? Kaya naman, kahit first generation doctor, kakakuha pa lamang ng lisensya at walang malaking ipon, naisipan na niyang magbukas ng maliit na outpatient clinic sa barangay. Ngunit ang mas hinangaan pa ng marami kay Doc Russell, ang pag-aalok nito ng konsultasyon sa murang halaga. Aniya, ang klinik na ipinatayo ay hindi para makipagkompetensya sa iba pang klinik o para kumita, kundi para makapaghatid ng affordable at accessible na opsyon sa mga nangangailangan ng tulong medikal. 350 pesos na halaga, yan ang singil niya sa konsultasyon at 300 naman para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability. Marami ang pinuri ang doktora sa kanyang ipinamalas na malasakit, kasabay ng hiling na sana ay dumami pa ang katulad ni Doc Russell. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang nakaka-proud moment na naman ang natanggap ng Pilipinas at nakadagdag sa ating listahan sa Guinness Book. Nasungkit kasi ng bansa ang panibagong Guinness World Record matapos hirangin ang Liter of Light solar lamp display bilang world's largest display of solar-powered lamps sa buong mundo. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rovic Manuel. Isang panibagong Guinness World Record title na naman ang nakamit ng Pilipinas para sa pinakamalaking display ng solar-powered lamp sa buong mundo. Ito ay ginanap noong June 30 sa Liwasang Rizal sa Maynila, ang milestone na minarkahan ng unang world record na katulad nito sa bansa. Aabot sa 3,500 solar-powered lamps ang ginamit sa art installation. Lahat ay hand-build o gawa sa kamay gamit ang tradisyonal na ceramic techniques na hinubog ng mga kababaihang miyembro ng kooperatiba. Ang record-setting initiative na ito ay parte ng Circle of Light, isang kolaborasyon na pinangunahan ng Sun Life Philippines, kasama ang Liter of Light, National Museum at Odang Putik Art Space. Ilang grupo rin mula sa Department of Science and Technology o DOST, Rotary International, Philippine Coast Guard, Firefly Brigade, Youth for Dagat at mga mag-aaral mula sa mga universidad sa Maynila ang tumulong sa pagbuo ng mga lampara. Ang Liter of Light solar lamp ay ginamit rin sa exhibit ng National Museum of the Philippines noong unang linggo ng Hulyo. Matapos itong gamitin at i-display, idodonate rin ang mga lamp sa mga pamilya at mag-aaral na nangangailangan, partikular sa Region 4A, sa tulong ng Department of Education. Matatandaan na ang naturang world record ay dating hawak ng bansang India na gumamit naman ng mahigit 2,200 solar lamps. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, muli na namang inulan ng batikos ang controversial na Mount Kamuning Footbridge na matatagpuan sa kahabaan ng EDSA. Paano ba naman kasi? Kamakailan lang ay inanunsyo ng Transportation Department o DOTR ang budget para sa ipatatayong panibagong footbridge. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing mas accessible ang naturang tulay. Kung magkano at ang naging komento ng mga netizens, alamin sa trending report ni James Galangue. Muling pinutakte ng netizens ang controversial na Mount Kamuning Footbridge na matatagpuan sa kahabaan ng EDSA na ayon sa ilan ay dahil daw hindi ito public-friendly, lalong-lalo na para sa mga PWDs. Kung saan kamakailan nga lang ay inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang halaga ng bagong tulay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na mas gawing accessible para sa lahat. Ayon kay Dizon, aabutin ng higit 89 na milyong piso ang magiging kabuuang gastos sa panibagong tulay sa Mount Kamuning, bagay na inulan ng batikos at binansagan pa itong The Golden Footbridge. Kung saan may ilang netizen na nagpapatanong kung bakit nga ba inabot ng gitong halaga ang naturang footbridge gayong madalang lamang daw itong daanan. Paliwanag ni Dizon, umabot ng ganitong halagang naturang tulay dahil gagawin itong split footbridge na mayroong northbound side na malapit sa opisina ng DPWH at ang southbound naman ay sa tabi ng Glam Residences. Habang nais din ng kagawaran na ikabit ito sa EDSA busway stop para naman sa mga commuter. Inaasahan namang tatapusin ang naturang proyekto sa loob ng 180 araw base sa napagkasudan ng kagawaran sa kontraktor na nanalo sa bidding. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa ating next trending story, pinangangambahan ng maraming artists ang convenience at instant results na hatid ng artificial intelligence dahil sa posibleng banta nito sa kanilang pwesto sa mundo ng sining. At hindi rin nakatulong dito ang inilunsad na art contest ng isang senior high school sa Taytay na batay sa mechanics ay gagamitan umano ng AI. Ang tugon dyan ng mga netizen alamin sa aking report. Imagination meets innovation. Pinutakte ng batikos ang inanunsyong art contest ng isang senior high school sa Taytay dahil batay sa mechanics ay gagamitan ito ng artificial intelligence. Sa burado ng post ng Golden Fate Academy, nagsagawa ito ng open call para sa Anilay Visionaries para bigyang buhay ang tema ng contest na reimagining what's possible. Saad pa nito sa caption, ang pagkamalikhain daw ay hindi limitado at eksklusibo lamang para sa tradisyonal na paraan ng paglikha ng art, gaya ng brush, stylus, tablets at ang old-fashioned na kamay. Bagamat tunay na nakatutulong ang AI sa maraming bagay, para sa mga alagad ng sining, isaan nila itong sampal sa kanilang kakayahan at karagdagang hamon sa stigma na matagal nang kinakaharap ng kanilang industriya. Sa paggamit kasi ng AI, instant nang mabibigyang buhay ang isang prompt o munting ideya o description ng likha na nais matanggap. Para sa Reddit user na ito, bilang isang artist ay talagang pinakulo ng contest ang kanyang dugo. Anya, nagpakahirap silang i-develop ang kanilang skills, nagsimula sa pag-aaral ng traditional art at nagkamali ng paulit-ulit para lang palitan sila ng mga AI artist. Sa panig naman ng isa pang Reddit user, sa pagusbong ng AI ay wala raw tayong choice, kundi tangayin o sakyan ito. Dagdag pa nito, maski dati rin naman daw ay hindi rin naging maganda ang pagtanggap sa digital art, pero kalaunay pinaunlad din ito ang mundo ng sining. Wala namang pahayag sa ngayon ng Golden Fate Academy kaugnay ng kanilang controversial na art contest. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, a woman with a golden blood. Natuklasan ng mga French scientists ang bagong blood group kung saan sa buong mundo ay iisang babae pa lamang ang mayroon nito. Siya ay taga Guadeloupe sa France kung saan sa sobrang kakaiba ng kanyang dugo ay imposible pa itong masalinan ng iba pang dugo o ng blood donor. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Dustin Bayod. Alam ng karamihan na tanging A, B, O at AB ang kilalang blood type sa mundo. Pero lingid sa kalaman, dalawa lamang ito sa 47 blood group system, kabilang ang RH negative at positive at iba pang blood groups na nagkakaiba sa protein at sugar na bumabalot sa red blood cells. At sa pambihirang pagkakataon ay nadiskubre sa bansang France ang ika-48 blood group kung saan iisang babae pa lamang ang mayroon nito sa buong mundo. Taong 2011 ang unang mapansin ng mga doktor na may kakaibang antibody ang babaeng pasyente. Gayun din ay nireject nito ang ibang blood type nang kuhaan siya ng blood sample para sa kanyang surgery. Hindi ito mas napag-aralan dahil na rin sa limitadong teknolohiya noon. Kaya noong 2019 at nang isailalim ito sa DNA sequencing ay nadiskubre na resulta ito ng isang genetic mutation mula sa mutated gene ng kanyang ama at ina. Tinawag na PIGC ng mga scientists ang mutated gene mula sa ngayon 68 years old na babae. Nakamamanghaman, ngunit dagdag ng mga eksperto ay hindi nito kayang tumanggap ng blood transfusion mula sa ibang blood type. Ibig sabihin, siya pa lamang ang compatible donor sa kanyang sarili. Ngayong taon ay opisyal siyang kinilala na bagong blood type group at world's rarest blood type kung saan tinawag itong Guada negative na isinunod sa kanyang homeland na Guadeloupe, France. Samantala, inaalam na rin ng mga eksperto kung mayroon pang residente sa kanyang lugar na may katulad niyang taglay na world's rarest blood. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ibahagi niya sa amin sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show.
Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.